Hallelujah. Pagdating ng Espiritu, itataguyod niya kayo sa tanang itinuro ko. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo, sapagkat may mga taong magkakanulos sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapopuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel. Darating na ang anak ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, ngunit higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa ebanghelyo natin ngayon, binibigyan tayo ng babala ni Jesus Nazareno. Darating ang pag-uusig, paghihirap at pagsubok dahil sumusunod tayo sa Kanya. Opo mga kapatid, hindi maiiwasan na magkaroon ng mga balakid, ng mga kontrabida, ng mga problema. Lalo na dahil sumusunod tayo sa Diyos. Kaya nga kung mapapansin po ninyo, may 3 hayop na binanggit si Jesus Nazareno na tularan daw natin kapag dumarating ang mga ganitong pagkakataon. Maging katulad daw ng tupa, ng ahas at kalapati. Tupang maamo, ahas na matalino, kalapating tapat.
maging maamo, matalino, at tapat. Ganun daw dapat ang ating disposisyon kapag dumarating, bumabayo ang mga unos, ang mga pagsubok sa buhay. At higit sa lahat, kung ganun daw tayo, hindi tayo mababalisa, hindi tayo mag-aalala. Huwag kayong mabalisa, sabi ni Jesus sa Sareno, sapagat hindi kayo ang magsasalita kung hindi ang Espiritu ng ating Ama. Kapag bumibigat ang krus, huwag kayong mabalisa. Hindi kayo kailangan ang magsalita o gumawa kung hindi ang Diyos. Makailang ulit ko na pong sinasabi sa inyo, sana po pag minamasdan natin ang pong Nazareno, kapag tumitingala tayo sa Kanya, pansinin po ninyo na habang daladala niya ang krus, habang ramdam niya ang mga pasakit, nakatingala po siya. Huwag niyo pong kakalimutan po yon. Nakatingala ang Nazareno. Nakatingala siya sa Ama sapagkat wala siyang ibang pinaguhugutan ng lakas kung hindi ang Ama. At ang tunay na deboto, katulad ng Nazareno, nakatingala. Hindi lang nakatingala na laging nakatingin sa taas, mangangawit ang leeg ninyo. Ngunit sana ang buhay natin parang nakatingala, laging nakasalalay sa Ama. Kaya nga't gaano man kabigat ang krus, gaano man kahapdi ang sakit, bakit kinaya ni Jesus sa Nazareno? Nakatingala siya. Siya'y umaasa sa Ama. Ganon din po sana tayo para tayo maging katulad ng tupang maamo, ahas na matalino, at kalapating tapat. Tumingala tayo sa Ama. Huwag kang mabalisa. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang mag-alala. Ayan, mukha bang nag-aalala yung katabi mo? Siguro nga, kaya tayo narito ngayon. Bat-bat tayo. Nung isang araw, sabi nga sa Ebanghelyo, lupaypay na at lito. Mukha bang lupaypay na yung katabi mo? Umagang-umaga pa lang, lupaypay na. Mukha bang lito? At di natin maiiwasan yon. Dahil nga, ang daming dagok. Kaya nga siguro marami na rin ang hindi nagdedebosyon. Marami na rin ang hindi nagsisimba, naniniwala sa Diyos. Kasi sasabihin nila, naniniwala ako sa Diyos. Ang dami ko pa rin pasakit sa buhay. Nagdedebosyon ako, hindi maubos-ubos ang problema ko sa buhay. Tandaan nyo, hindi sinabi ni Jesus sa Nazareno, mawawalan tayo ng problema. Hindi sinabi ni Jesus sa Nazareno, mauubusan ka ng kontrabida. Laging merong ganyan. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang kontrabida? Hindi naman siguro, no? Deboto tayo eh. Pero ano raw ang susi para maging maamo, matalino at tapat? Ano ang susi para hindi tayo mabalisa? Magdasal tayo. Siguro sabihin nyo, kaya nga kami nandito, Father eh. Nagdadasal kami. Pero talaga bang nagdadasal tayo? Ano ba ibig sabihin ng nagdadasal, nagdedebosyon, nananalangin, nagsisimba? Pag sinabi natin tayo'y tunay na nagdadasal, huwag kang magreklamo kung hindi maging maamo. Kasi minsan yung pagdarasal natin, pagrereklamo lang. Pumunta ka nga dito, anong ginagawa natin? Iniisa-isa mo lahat lamang ang problema mo. At minsan, oo, hindi po masamang ikwento sa Nazareno yung mga problema natin. Pero minsan, dun lang natatapos. Dadasal ka.
Panginoon, yung biyenan ko, ganito, ganito, ganito. Yung anak ko po, ganito, ganito, ganito. Yung negosyo ko, ganito, ganito, ganito. Panginoon, ang hirap ng buhay, ganito, ganito, ganito. Amen. Tapos na. Hindi ka nagdasal, nagreklamo ka lang. At sa halip na maging panatag ka, kaya minsan, di ba, iba sa inyo, sa kakareklamo, kaya kahit nasa loob ng simbahan, na high blood. Kasi nga, ano lahat ng inisip mo? Inisip mo yung manugang mo, inisip mo yung kaaway mo, inisip mo yung utang mo, inisip mo lahat ng problema mo. Hindi raw yun ang tunay na pagdarasal. Kaya nga, sabi ko, huwag kang magreklamo, maging maamo. Huwag ka lang magsumbong. Sumuko ka. Isuko natin. Dahil pag nagrereklamo lang po tayo, nagsusumbong lang tayo, anong sinasabi natin sa Poong Nazareno? Yung ginagawa sa atin at ginagawa natin. Di po ba? Ulitin ko po, pag nagrereklamo lang tayo, kapag nagsusumbong lang tayo, ang sinasabi lang natin, yung ginagawa sa atin at yung ginagawa natin. Na-11 po ako nung kaibigan ko. Kaya hindi ko na ho siya pinapansin ngayon. O anong sinabi mo sa Diyos? Yung ginawa sa'yo at yung ginagawa mo. Ayaw po kong pansinin nung manugang ko. Eh di hindi ko rin siya pinapansin. Ang tunay na pagdarasal, hindi ito tungkol sa ginawa mo at ginawa sa'yo. Kung hindi, tungkol ito sa magagawa ng Diyos sa atin. Kaya nga sa unang pagbasa, iniisa-isa ni Hosea yung ginawa ng Diyos. Bagamat ito ang ginawa ng tao, ito ang ginawa ng Diyos. Pinatawad ko sila, pinalakas ko sila, binigyan ko sila ng bagong pagkakataon. Kaya kapag tunay tayong nagdadasal, tunay tayong nananalangin, hindi tayo nauubos ang oras natin sa ginawa sa atin at ginawa natin kung hindi bumubukas ang puso natin sa magagawa ng Diyos. Kaya hindi lang tayo nagsusumbong, sumusuko tayo sa Kanya. Pagkatapos ng lahat, okay lang, sige po, magsumbong tayo, magreklamo tayo. Pero sa bandang huli, makinig tayo sa Kanya. May gustong sabihin sa atin ng Nazareno na magagawa niya. Hindi tayong gagawa, siya ang gagawa. Para hindi tayo mabalisa. Kaya nga sabi ni Jesus sa Nazareno, hindi kayo ang magsasalita, ang Ama natin ang siyang magtuturo sa atin kung ano ang sasabihin natin. Huwag kang magreklamo, maging maamo. Huwag kang magsumbong, sumuko ka. Huwag kang magpaawa, magmakaawa ka. Magkaiba daw po yun. Yun din minsan ang laman ng, kaya akala natin nagdadasal tayo, pero ang ginagawa natin, nagpapaawa tayo. Paawa. Kawawa naman po ako. Ganito, ganito, ganyan. Ganun po ba tayo magdasal? Nagpapaawa o nagmamakaawa? Dahil pag nagmamakaawa po tayo, sa bandang huli, nagtitiwala tayo. Kaya ang tunay na nagdadasal, paglabas mamaya, lumalakas ang loob, hindi lalong bumibigat ang loob. Kasi pag nagpapaawa ka, di ba pag nagpupunta ka sa kaibigan mo, minsan anong ginagawa? Nagpapaawa tayo eh. Paawa, pabiktim. Ganito kasi yung ginagagawa nila sa pinagtutulungan nila ako. Pinahihirapan nila ako. Hindi po yun dasal. Paawa po yun. Sapagkat ang tunay na pagdarasal, hindi ka nagpapaawa,
nagmamakaawa ka. Kaya mga kapatid, kung gusto natin huwag mabalisa, kung gusto natin tunay na malampasan ang lahat ng mga pinagdaraanan nating pagsubok, pag-uusig at paghihirap, tunay tayong magdasal. At ano raw ang tunay na pagdarasal? Hindi ito pagrereklamo, kundi pagpaamo. Hindi lang pagsusumbong, kung hindi pagsusuko. Hindi lang pagpapaawa, kundi pagmamakaawa. Sapagkat sa bandang huli, ang mahalaga, hindi yung ginawa sa'yo. Isuko mo ngayon kay Jesus Nazareno yung ginawa sa'yo. Iwan mo na, kaya hindi ka makatulog eh. Yun ang pinag-iisip mo, yung ginawa sa'yo. Isuko mo rin ngayon yung ginawa mo. Siguro nga ginawa mo na ang lahat, pero hindi pa rin sapat. Isuko mo ngayon sa Kanya. At pagkatapos mong isuko ang lahat yon, isuko mo ang sarili mo at sabihin, Panginoon, kayo po ang gumawa. Ituro nyo po sa akin. Ituro nyo sa akin. Huwag iba ang magturo sa akin. Huwag sarili ko ang magturo sa akin. Gabayan nyo po ako. Turuan nyo akong makinig. Hindi na ako minsan makapakinig kasi nga ang dami pa na sumbong at reklamo at paawa. Makinig ka ngayon, manahimik ka sandali bago ka umuwi para ituro sa atin upang hindi lang tayo hindi mabalisa kung hindi mapagtagumpayan natin ang ating mga krus sa buhay. Kaya't sama-sama po tayong magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, naririto na naman po kami, iyong mga deboto, iyong mga alagad, hindi lang para magsumbong, hindi para magreklamo, hindi lang para magpaawa, kung hindi para tunay na magdasal, tunay na magdebosyon, tunay na manalangin. Narito po kami para maging maamo at panatag ang aming kalooban. Narito po kami para sumuko sa inyong kalooban. Narito po kami para magmakaawa sa iyong biyaya. Sapagkat mahal na pong Jesus Nazareno, hindi po ito tungkol sa ginawa sa amin. Hindi po ito tungkol sa ginawa namin o magagawa namin lamang. Kung hindi higit sa lahat, katulad po ninyo, narito po kami, tumitingala, katulad ninyo, habang pasan-pasan ang mga krus namin sa buhay, sapagkat nagtitiwala kami sa iyo, sapagkat alam namin ang magagawa mo, ang tunay na lunas at solusyon sa aming mga pinagdaraanan at krus sa buhay. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.